Update tayo sa panunumpa ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph! Yes, Connie, iimbestigahan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang iniulat ng DPWH na 421 na mga suspected flood control projects sa buong bansa. Yan nga ay nangyari at inanunsyo ng ICI sa oath-taking nitong si ICI Special Advisor at Investigator, dating Police General Rodolfo Azurin. Ayon sa ICI, ang 421 na suspected ghost projects ay galing sa 238,000 na mga infrastructure projects sa buong bansa mula taong 2016 hanggang 2024. Kung meron namang halos 30,000 na mga flood control projects sa bilang na yan at 8,000 ang nabavalidate na. Karamihan naman doon sa 421 na mga proyekto ay nasa Luzon na may 261 suspected ghost flood projects, sa Visayas na may 109 at sa Mindanao na may 51 projects. Ayon kay General Azurin ay sa loob ng isang buwan ay inaasahan na makapag-refer na sila ng mga reklamo sa Ombudsman. Samantala, ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, kung hindi sisipot si dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa pagdinig bukas ay maghahain sila ng petisyon sa Regional Trial Court na isite siya sa contempt. Kapag napagbigyan ng RTC ang petisyon ay maaaring maglabas ang korte ng arrest warrant laban kay Co. Narito ang pahayag ni Attorney Hosaka. That's the process because as I mentioned before, there's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Maraming salamat, Joseph Morong. Sa punto pong ito ay kausapin natin ang bagong panumpang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure, si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Connie, magandang umaga at thank you very much. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Unang-una sa lahat, ano ho bang inyong target o prioridad na gawin sa ICI? Ngayong opisyal na ho kayong nanumpa bilang Special Advisor at Investigator. Bali, ayon sa aming coordination dito, umpisan muna namin ang lahat ng mga investigasyon natin sa mga flood control projects, from ghost to substandard to unfinished to overpriced. At syempre marami hong nananawagan na mga kababayan natin na sana maisa publiko po ang ginagawa investigasyon o hearing ng ICI. Kayo ho ba, ano ho ang personal na posisyon nyo tungkol po dito? Sa ngayon kasi we have yet to see yung mga witnesses, yung mga nagbo-volunteer, especially yung mga nagbo-volunteer ng mga witnesses, kasi baka itong mga to ay medyo yung credibility nila ay medyo questionable or mapasukan tayo ng mga sinasabi nga ng mga Trojan horse that would affect po yung credibility and integrity po ng ginagawang investigation po ng ICI po. But eventually, are you open na at least dito sa suggestion po ng marami na gusto nilang makita for an open and transparent investigation? I think isa po yan sa mga kinukonsider po ng ating chairman na si Commissioner Andy Reyes, but as of now nga po medyo we really need to assess and evaluate po. Yun pong gagawin po nating parang live stream, yun pong yung investigation na kinakandak po ng ICI po. Opo. At sir, syempre marami rin nagtatanong, dati rin ho kayong PNP chief, paano ho magiging kumbaga bala, no, para po sa pag-iimbestiga ninyo yung inyo pong sources siguro bilang dating PNP chief? Sa papaano paraan? Ayun nga po unang-una po gusto ko pong i-correct yun pong aking designation is Special Advisor po. Hindi po ako yung investigator. But I'm always at the disposal po ng ating chairman na si Commissioner Andy Reyes. So ang pinaka-role ko po dito dahil nga sa dami po ng mga iimbestigahan is more on ako po yung parang liaison or coordination magko-coordinate po sa AFP, PNP, as well as sa National Bureau of Investigation, as well as siguro kung utusan po niya ako na mag-conduct po ng intel gathering. So gagawin po natin lahat yan dahil meron hong memorandum po na ibinigay po sa atin ng office ng ating
Executive Secretary dated September 29, 2025 wherein nakalagay po dun sa direktiba niya na lahat po ng mga departamento at mga head of agencies and bureaus are directed po na makipag-cooperate po o makipagtulungan po sa lahat po ng mga pangangailangan po ng ICI pagdating po sa pag-iimbestiga po nitong mga flood control projects at as well as mga iba pang mga infrastructure po na ginawa po ng DPWH. So, ang gagawin lang po natin dito is we ensure po na lahat po ng itatap po natin ng mga agencies ay sisiguraduhin po natin na yung kalalabasan po ng kanilang validation, verification, validation ng mga ebidensya po ay naayon po sa yun pong wala hong question po na yung integrity po ng mga to ay bali solid po at saka maganda po. Sir, maraming salamat po sa inyo pong pagtatama. So right now, ang inyo pong posisyon ay ICI Special Advisor and not as an investigator. Opo, Alright. para maliwanag po tayo. But sabi ko nga, kung ano po yung iutos po sa atin ng ating commissioner, siyempre gagawin po natin kasi nakalagay naman po doon na I may be directed, di ba? Yes. Under tasking na nakikita po ng ating chairman kung saan po ako pwedeng makakatulong pa po. Opo. At yung intel siguro ninyo, yung background ninyo bilang PNP chief, kaya siguro naisip na baka investigator din, ano, sir? Pero eto po, yung inaasahang pagharap ni dating House Speaker Romualdez, ano ho ang ating update dyan? Particular na dahil din po may inaasahan din po tayo na maaaring magbigay po ang korte ng arrest warrant kay Zaldico. Ano ho ang update? Of course, ang preparation po natin dito is yun po more on sa physical, yung security po ng naigagawad po natin sa ating dating Speaker of the House. And at the same time, we will ensure po na lahat po ng due courtesy ay ibibigay po sa kanya at lahat po ng gustong tanungin siguro ng ating mga commissioners will be they will be asking question po sa ating dating speaker po. Okay, at ano na lang siguro ang inyong mensahe sa pangkalahatan, para ho sa nagsasabi na maaaring maapektuhan po ang sitwasyon siguro ng pagtingin ng taong bayan sa ICI, the longer siguro na hindi ho na isa sa publiko yung hearing, ano ho ba, gaano ka-solid ang magiging pagtatrabaho po ng ICI para sa lalong madaling panahon ay mapanagot ho ang mga may sala? Ito po, base po sa aking maikli po na stay dito before I accepted the position, we really need to trust po itong tatlong commissioners na itinalaga po ng ating mahal na Pangulo para ho imbestigahan po itong mga anomalya na ito. Because with the directive po ng Executive Secretary natin, na gagamitin po lahat po ng puwersa ng pamahalaan na kakailanganin po ng ICI under kay Commissioner Reyes. I don't see po any reason na pagsuspetsahan po natin ang kredibilidad, integridad po ng ICI, considering po na kung titignan po natin ang mga personalidad from our chairman, si Chairman Andy Reyes, si dating Secretary Babe Singson, and of course si Ma'am Rosana Fajardo, siguro ho ibigyan po natin sila ng todo-todong tiwala na hindi naman ho siguro sila nagretiro o inabot yung ganong mga pwesto sa kanilang karir na yun pong integridad nila ay questionin po natin. Let us trust po na kasi sila po ay gusto po nila na maging maayos po ang mga kaso na isasampa po at maiwasan po yung nangyari po na mga kaso na naranasan po natin dun sa Napoles case. Wherein ang naparusahan lang po sa ngayon ay si Napoles, yun pong mga inaakusahan po na mga matataas po na mga opisyalis ng gobyerno ay hindi po sila nagkaroon po ng kaso. So ito po ay pakiusap ko po bilang advisor na
magtiwala po tayo sa kanilang tatlo. Okay, pero ito, para patungkol lang sa inyo kasi meron hong mga sariling mga batikos din sa pagkakatalaga po sa inyo given may history din po kayo na mga iba pa hong nagsasabi na matating kaso. Ano naman ho ang inyong pagsisiguro na kayo ho ay magiging patas? Ang sa akin po ay siguro po ay makikita naman po natin na wala akong katotohanan po. Yung lahat po na mga ibinibintang sa akin, wala naman hong kaso po na naisampa po sa akin. But up to this time po, I am willing po to face kung ano man po yung kailangan kong sagutin dyan sa mga ibinibintang po sa akin. Alright, marami pong salamat sir sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Yan po naman si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Thank you po, Ma'am Connie. Thank you rin, sir. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Tinambangan ng riding in tandem ang isang pamilya sa Raha, Buayan, Maguindanao del Sur. Cecil, kamusta ang mag-anak? Connie, dead on the spot ang ina matapos ang ambush. Nakaligtas naman ang kanyang mister at anak nilang 3 taong gulang matapos pumalya ang baril ng gunman. Base sa investigasyon, bumabiyahe ang pamilya sakay ng tricycle nang dikitan sila ng riding in tandem sa barangay Sapakan. Kinikilala pa ang mga salarin at inaalam pa ang motibo sa krimen. Beep, beep, beep sa mga motorista, dagdag bawas ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Shell, Clean Fuel at Petrogas, may taas sa kada litro ng gasolina na 30 centavos. Wala naman pong paggalaw sa diesel. May rollback naman ang Shell sa kerosene na 20 centavos kada litro. Simula po bukas, tinatayang 49 pesos hanggang mahigit 66 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan sa Metro Manila. Mahigit 50 pesos hanggang mahigit 71 pesos naman ang gasolina, habang halos 74 pesos hanggang mahigit 90 pesos naman ang kerosene. 3 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang binomba ng tubig ng China kahapon ayon sa Philippine Coast Guard. Sa kabila po nito, hindi raw naitaboy ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Pag-asa Island. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Connie, sobrang lapit ng China Coast Guard kahapon sa Pag-asa Island. 1.6 nautical miles o halos 3 kilometro lang ang distansya nila sa Pag-asa Island nang bombahin ng tubig ang barko ng BFAR doon. Sabi ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, ito ang unang beses na lumapit ng ganito ang China sa isla ng Pag-asa na may 500 residente. Dati raw kasi hanggang sa mga Sandy Cay lang ng Pag-asa nang hahabol ang China. Kaya ikinagulat daw ito at ikinabahala ng PCG, lalo't paglabag daw ito sa soberanya ng Pilipinas. 5 barko ng China Coast Guard ang namataan kahapon malapit sa Pag-asa Island. Meron ding nakitang barkong pandigma ng China at isang helicopter ng kanilang army. 15 naman ang nakitang Chinese Maritime Militia. Nagpadala na raw ang PCG ng report sa National Task Force for West Philippine Sea at hahayaan na ang DFA na maghain ng diplomatic process tungkol dito. Kanina pinakita ng PCG ang drone video ng paghabol at sadyang pagbangga ng China sa BRP Dato Pagbuwaya ng BFAR na 2 beses pang binomba ng tubig ng China Coast Guard 21559. Nayupi ang deck ng barko ng BFAR pero hindi naman daw ito nakaapekto sa seaworthiness o sa paglalayag ng barko. Pati raw Chinese Maritime Militia nakuha na naglabas din ng water cannon kahapon. Sa kabuuan, 3 barko ng BFAR ang binomba ng tubig ng China. Aminado naman ang PCG na wala silang barko sa Pag-asa Island nang mangyari ang pangaharas ng China sa BFAR. Ang 3 daw kasi nilang barko nakabantay naman sa Escoda Shoal, Recto Bank at Union Bank. Nagtungo sa karagatan ng Pag-asa Island ang BFAR para mamigay ng ayuda sa mga mangingisda roon. Pumalag naman ang PCG sa sinabi ng China na naitaboy nila sa Pag-asa Island ang mga barko ng Pilipinas. Sabi ng PCG matapos ang pangaharas na natili pa sa Pag-asa Island ang barko ng BFAR bago umalis patungong Escoda Shoal. Narito ang pahayag ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. I don't think that they expelled the Philippine vessels. The mere fact that we never deported Pag-asa right after the incident. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed
and bullied BFAR vessel. It only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles. Yan muna ang latest mula rito sa tanggapan ng Philippine Coast Guard. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kapuso, maging mapanuri sa mga nababasang class suspension announcements online para hindi ho kayo maloko. Mali po kasi yung kumakalat na post online na nagsasabing walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa Pilipinas ngayong araw dahil sa dumaraming influenza-like illnesses. Fake o hindi po yan totoo. Huwag rin basta-basta i-click ang link na nasa caption ng post. Ito po ang lehitimong anunsyo mula sa Department of Education NCR. Suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa National Capital Region hanggang bukas, October 14. Yan ang fact. Ayon sa DepEd, ito'y para bigyang daan ang disinfection at sanitation sa mga paaralan. Gayon din, inspeksyonin ang mga gusali bunsod po ng sunod-sunod na lindol sa bansa. Alternative learning modality muna ang ipatutupad ngayong health break. May kanya-kanyang anunsyo rin po ang iba pang LGU at paalala po mga kapuso, laging tingnan sa official website o platforms ang lehitimong media outlets ang mga anunsyo ng walang pasok. Hulikam na sensitibong video sa Alaminos, Pangasinan. Nagpapahinga ang alagang asong yan sa gilid ng kalsada sa Barangay San Vicente. Huminto ang isang SUV at may naghagis ng pagkain sa aso. Maya-maya, bumaba po ang lalaking nagpain ng pagkain. Gamit ang hawak na pamalo, hinampas niya ang aso. Pumataw pa siya ng isang beses pagkatapos ay tinangay ang aso. Nai-report na po ng may-ari ng aso ang insidente sa kanilang barangay. Tinutukoy pa ang suspect. Nagbabala ang Department of Justice na sasampahan nila ng reklamo ang mag-asawang Diskaya kung walang makitang satisfactory sa kanilang inilalahad kaugnay sa maanumalyang flood control projects. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, wala pa ngang isinusumiting tell-all affidavit ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya ayon sa Department of Justice kaugnayan na maanumalyang flood control projects. Taliwas yan to sa sinabi ng abogado ng mag-asawa. Ayon kay DOJ Officer in Charge Undersecretary Frederick Vida, hindi pa masaya ang DOJ sa mga nilalahad ng mag-asawa sa mga ginagawang case build-up at evaluation para sa Witness Protection Program. Kung wala raw silang makitang satisfactory sa mga nilalahad ng mga Diskaya, handa raw silang maghain na ng mga karampatang reklamo laban sa kanila. May timeline na raw silang tinitignan at posibleng mangyari ang paghahain ng mga reklamo sa mga susunod na linggo. Kasabay raw kasi ng case build-up, nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon at pangangalap ng ebidensya ang PNP at NBI. Ang mga binabanggit naman daw ng mga pangyayari ay dinadaan na sa proseso ng verifikasyon. Narito ang bahagi ng panayam kay DOJ OIC Undersecretary Frederick Vida. Wala po tayong estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. But what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Samantala, Connie, sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mag-asawang Diskaya. Yan muna latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Samantala, nagsorry si Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim kaugnay sa maling pahayag niya na bumagsak ng trilyong piso ang halaga ng mga kumpanya at investment sa Philippine stock market. Sa isang forum noong October 8, sinabi kasi ni Lim na bumagsak ng 12% o nasa 1.7 trillion pesos ang halaga ng mga kumpanya sa Philippine Stock Exchange sa loob ng 3 linggo dahil sa issue ng katiwalian. Tinawag yang fake news ni Presidential Advisor on Investments and Economic Affairs Frederick Go. 1.4% lang daw ang ibinabang halaga ng market value at hindi 12%.
Wala rin daw umatras na dayuhang investor dahil sa kawalan ng tiwala sa bansa. Depensa ng SEC chairman, naniwala siya noon na credible ang report na nabasa niya. Hindi po totoo ang report. Gusto lang daw ni Lim na bigyang diin ang halaga ng integridad at ang malaking epekto ng katiwalian sa kumpiyansa ng mga investor. Nilinaw rin ni Philippine Stock Exchange President and CEO Ramon Monzon, 185 billion pesos ang nawala sa merkado sa loob ng 3 linggo at hindi 1.7 trillion pesos. Gayunman, sang-ayon siya sa pahayag ni Lim na nakakaapekto sa ekonomiya ang issue ng katiwalian sa bansa. The long wait is definitely worth it para sa newest milestone ni Kapuso Drama King at Sanggang Dikit for Real star, Dennis Trillo. Si Dennis ang nakakuha ng Best Actor sa 48 Gawad Urian para sa GMA Pictures and GMA Public Affairs film na Green Bones. Ito ang first ever Urian Award ni Dennis. Chika ni Dennis, mas masarap talaga sa pakiramdam ang makatanggap ng karangalan, lalo ito'y pinaghirapan. Nakuha rin ng Green Bones ang Best Production Design, kinilala as Best Picture, Best Documentary at Best Editing naman ang dokumentaryo ni Direk J.L. Burgos na Alipato at Muog. Feeling special dahil ito yung first ever Gawad Urian Acting Award na napanalunan ko. Na-nominate yata ako noong 2004 pero ngayon ko lang talaga nakuha yung Best Actor Award dito sa Urian. Kaya maraming salamat, sobrang thankful para dito. Congratulations! Congratulations, Dennis.